Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng The Numbers Game. Medyo nairita o nagalit, sumabog ang galit ni Senator Ping Lacson kay Senator Marcoleta. Basahin ko yung caption or post. Sabi ni Lacson, maling-mali ang premise niya. Niya, meaning si Marcoleta. Nagbibintang siya. Mali ang kanyang premise. Puro fake. So, fake news peddler para itong si Senator Marcoleta according kay Lacson. Ano bang punot dulo ng kanilang... Okay. President pro tempore Lacson didn't hold back his trademark grit as he fired a blistering response to Senator Marcoleta's criticisms regarding the Senate Blue Ribbon Committee's investigation into the multi-billion peso flood control controversy. The veteran lawmaker and anti-graft SAR dismissed Marcoleta's claims as being built on a foundation of fake and faulty premises, effectively telling his colleague to stick to the fact or stray out of the way. The friction, ito yung punot dulo. The friction between the two lawmakers ignited after Marcoleta publicly pressured the committee to invite former Palace Undersecretary Adrian Bersamin to the probe, citing alleged text messages supposedly linking the Palace to the controversy. Lacson, known for his no-nonsense approach to legislative inquiries, was quick to shut down the suggestion by labeling the basis of the request as pure fabrication. So, ayaw ni Lacson tawagin si Yusek Bersamin. Di ba? Pinangalanan na, sino bang nagpangalan na? Yusek Bernardo ng DPWH, pinangalanan niya yung Yusek Bersamin na yan, na tag-deliver ng pera. Pinangalanan din ni Saldico. Maraming nagtutugma-tugma ang mga testimonies na talagang involved yung Yusek Bersamin. Anong nangyari? Wala lang. Nag-resign lang. After resigning, wala na. Tahimik na. Yung video statement ni Saldico, klaro yung utos di umano ng Pangulo na singit ng 100 billion na flood control projects. Pinakita niya yung resibo. Pinag-aralan ni Senator Lacson. Umamin siya na totoong may budget insertion. Kailang inabugaduhan niya kaagad ang Pangulo. Sabi niya, walang natanggap na kickback ang Pangulo. Ang kickback, ang nakatanggap, Bersamin at sa Kapangandaman. So, ibig sabihin, mayroong involvement itong Bersamin. Doon pa lang, kahit wala yung text messages na yung nilabas ni Congressman Libeste, doon pa lang, sa sinabi niya na nakatanggap sa kickback si Bersamin Pangandaman, dapat pinatawag niya na si Pangandaman at saka Bersamin. Tanong, tinawag ba niya? Hindi. Kaya nga, salamat at itong si Congressman Erese, matapang na nagpapahayag na it's a series of cover-up. Kino-cover upan nila. Walang kabilib-bilib si Congressman Erese sa investigasyon ng Blue Ribbon. Ako, personal opinion ko lang ito, wala na rin akong kabilib-bilib. Kasi nga, wala parang pinipili nila yung gustong imbestigahan. Kung ako ang, opinion ko lang ito, kung ako ang investigador, ako ang chairman, hindi naman, kung ako, dapat patawag yung Bersamin. Dapat patawag yung Pangandaman na yan. Dapat patawag yung mga napapangalanan. Yung mga aid ni Saldico. Estrada and ano pa yung isa? Na ang daming nakakabanggit. Bakit hindi pinatawag? Wala.
Sinang pinapatawag? Pinipili lang nila ang gustong tawagin. Oh, nagpalabas siya ng testigo niya, kunuhay. Dalawang babae na nakatakip ang mukha, alias patang pangalan. Ano yung nilabas na testimonya? Hearsay pa rin. Oh, hearsay yung testigo ng dalawang babae, yung kunuhay. Nagsasabi na si Martin Romualdez daw ang nakabili ng mansyon. Hearsay. Inamin niya ang hearsay. O yun. Nagpalabas siya ng testigo na hearsay. Tapos sinasabi niya, peke itong text messages ni Bersamin. Ambot na lang. Kaya wala na akong aasahan itong investigasyon na ito. Ang aasahan ko na lang, pag-upo, sana manalo si BP Sara sa 2028. At kung totoo man yung haka-haka, hinala, na ang kukunin niyang vice presidente niya, yun ang maghahabol sa mga nag-knockout sa pera ng bayan, yan ang magpapakulong. Sana nga si Senator Marcoleta. So, tama, agree ako sa sinasabi ni Congressman Toby Chanco. Sa ngayon, safe na si Martin Romualdez. Hindi siya gagalawin. Wala siyang pananagutan ngayong Marcos Jr. administration. Safe na safe. But kung manalo si BP Sara sa 2028, I am very sure walang kawala si Martin Romualdez. Yan ang tunay na mga statements. So takot na takot sila ngayon na manalo si BP Sara. Kaya nagkukumahog sila. Itong administrasyon na nakipag-koalisyon sa Robredo Liberal. Meron pang post si Senator Lacson dahil meron daw nag-uudyok sa kanya na tatakbo sa 2028. Posible rin. Kasi walang kandidato ang walang kandidato ang Marcos Jr. administration na malakas. Kung John Vic Remulla, wala. Eat my dust. Papakainin siya ng alikabok. Kaya lang kung Lacson ang itos up ni BBM, baka mas malakas ng kaunti. So, good luck sa inyo. Pigilan nyo si BP Sara kung kaya nyong pigilan ang pagpanalo niya sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni Angero nga ipanghatag sa mga tao. So, muna ni sila ang tagaan. Muna ni sila. So, muna ni Angero nga. Dako namong pasalamat kay magkatop na mig bag-o. Dili na mituruan og ulan. Ang mga daan nga sa Makaano kayo sa nag-sponsor ani. Kay nakabalay na gid mi. Dako namong pasalamat sa Ginoo. Og sa nag-sponsor ani nga sen. Og sa nagdumala. Daghang salamat. Kayo. Salamat sa pagkatag og sen. Salamat kayo. Sa Ginoo daghang salamat kay salamat kayo sen. Dili na ni ulanan kinanay bago. Salamat kayo. Salamat. Salamat kayo. Salamat sa nag-sponsor ani. Salamat. Sige. Salamat sa Ginoo kay nakatop gyud mig bag-os nga sen. Salamat na sa naghatag og sa nag ubad ka na mo dire. Sukad pa sa una wa ko'y balay karon pagyud ko nakagbalay nga naay sin panalangin sa Ginoo.
Okay, Col. Salamat, Col.